You will have about 6 minutes. You will hear the question only. Medyo kabado. Hindi ako makatulog eh. Hear a conversation for 1.5 to 2 minutes. The conversation is supposed to be a typical... At eto na nga, nagpe-prepare na tayo. Nagre-review na tayo for self-pep exam. Yung self-pep exam pala, ito yung parang IELTS exam na usually tinitake natin dyan sa Pilipinas para ma-measure yung ating English proficiency. At dito sa Canada, pwede kang mamili kung gusto mong IELTS, self-pep at marami pang iba. At itong exam na kukunin ko ay isa ito sa mga requirements para sa pamumuhay natin dito sa Canada. At itong self-pep exam nga yung napiling ipakuha sa atin ng ating consultant. At dahil hindi ko inaasahan na kukuha ko ng maaga, ay wala na nga tayong inaksayang oras at inaral na ang lahat ng pwede nating aralin tungkol sa self-pep exam. Hindi na nga pala ako gumastos pa ng pera para sa review at kung ano pang mga materials tungkol sa pag-review ng self-pep exam. Dahil lahat naman makukuha natin ngayon sa different platforms or social media platforms sa internet tulad ng YouTube, Facebook at iba't ibang klaseng app. Masasabi kong isa ito sa pinaka-challenging na mga oras o panahon na ginawa ko dito sa Canada. Dahil una, first time ko tong kinuha, wala pa akong experience na kahit anuman, IELTS man yan sa Pilipinas, wala pa akong na-experience na ganito. Kaya medyo nahihirapan ako kasi ang tagal kong hindi pre-practice yung English skills ko. Naalala ko, last ko sigurong pre-practice yung English language skills ko noong second year college pa ako. Pero simula noon at nagkapamilya na tayo, wala na akong any experiences or challenge man yung English skills ko. At pangalawa, napakalimitado ng ating oras. Halos 1 week lang yung ating preparation. At sa 1 week, can you imagine, hindi ako nag-take ng day off. Almost 8 hours ako nagtatrabaho at sa pagdating ko, diretso aral na agad habang kumakain at kahit anumang gagawin ko, minamaximize ko yung oras para i-challenge ko yung aking sarili. Naalala ko noon, kahit nasa bus ako or kahit anumang spare time na meron ako, minamaximize ko talaga na aralin to kasi alam kong limitado lang yung oras ko. Naalala ko sa panahong to, halos 4 na oras lang yung tinutulog ko. Minsan 2 oras lang kasi pagdating ko ng alas 10, diretso aral na hanggang alas 4 ng umaga. Doon ako natutulog, minsan alas 5 pa. Minsan opening pa yung schedule ko. At sinisikap ko talagang makapasok. Minsan nalalate na pero okay lang. Tao ngayon ng Calgary Tower sa downtown. Medyo kabado. Walang tulog. Nakikita nyo, hindi ako makatulog eh. Iniisip ko at ginawa ko lahat kahapon para makatulog pero hindi pa rin makatulog. Okay lang, kakayanin to. Kayang-kaya. Antay ngayon ng bus pamuntang Calgary downtown. Ko sa mga pagkakataong ito ay talagang makapasa talaga sa self-pep exam kasi napakamahal ba naman yung binayad ko sa self-pep exam, halos $300 ata. Kaya sabi ko sa sarili ko, dapat ko tong ipasa at hindi lang sa gastos ko kundi para sa future ng aking pamilya. At hindi lang yon, isa rin sa nagpa-challenge sa akin ay sa kulang na mga gamit ko dito. Kasi napakahirap mag-aral na walang laptop. Yung gamit ko pala dito ay cellphone lang at yung Alexa na maliit na parang tab. Pero hindi siya compatible sa mga app or sa mga social media na ginagamit ko. Kasi napakaliit talaga ng mga letters. Hindi kagaya ng laptop talaga na komportable kang aralin.
yung lahat ng gusto mong i-review. At itong self-pep exam ay napaka-challenging talaga sa akin kasi halos 1 oras yung kada exam. Kasi parang hinati sa 4 yung exam, which is listening, reading, speaking, and writing. At kinuha ko palang schedule dito ay 1:30 ng hapon kasi alam kong hindi ako morning person kaya kinuha ko yung hapon na schedule. At isa pang rason ay first time kong mag-travel na ako lang dito sa downtown at first time kong mag-commute kaya sabi ko mas mabuti ng maraming allowance na oras para if ever man na may mga problema ko na hindi ko inaasahan, may mga delay man, ay marami pa rin akong oras at hindi ako malilate. Kasi dito sa self-pep exam, pag na-late ka ay hindi ka na pwedeng papasukin at kailangan 30 minutes before or 45 minutes ata nandun ka na sa area kung saan kukuha ka ng self-pep exam. At napaka-strict talaga ng mga staff nila bago ka pumasok. Kailangan mong kunin kung ano man ang nasa bulsa mo. Kailangan mo itong i-empty. Walang dapat laman yung bulsa mo sa harapan yan o sa likod. Lahat ng cellphone at kahit anumang gadget, maparilo man yan, ay kailangan mong iwan sa cabinet na provide nila. At ina-advise nila bago ka mag-start ng exam, kailangan mo munang mag-restroom para dire-diretso na yung pag-take mo ng exam at wala ng distractions. At isang bagay rin pala, kailangan mong i-turn off talaga or i-shut down yung cellphone mo bago ka pumasok sa area nila. At tulad ng inaasahan ko, hindi naging madali yung pagkuha ko ng exam. Pero isa sa mga strategies ko ay i-maximize talaga yung oras na kung anumang ibinigay sa akin. Kaya isa ako sa pinakahuli na lumabas sa exam. Pero hindi ako nagsisi kasi alam kong sinulit ko talaga yung kada oras. Make sure ko yung answers ko ay tama sa pinaka-the best na makakaya ko. At pagkatapos ng exam, grabe ang dami kong iniisip na ang hirap ng exam, halos 4 na oras ko siyang kinuha, parang kinakabahan ako na what if hindi ako makapasa or mababa lang yung score ko. Pero sa kabilang banda, iniisip ko na lang na ginawa kong lahat at ipinaubaya ko na lang sa Panginoon. Nagdasal na lang ako na Your will be done, Lord. At yun na nga, nagbunga nga yung aking paghihirap at sakripisyo kasi yung in-expect ko na score lang na makukuha ko ay nahigitan pa. So napakasaya ko sa pagkakataong ito kasi hindi ko in-expect na makukuha ko yung ganitong score given na 1 week lang yung preparation ko. Kasi yung iba narinig ko 2 weeks silang nag-prepare na wala talagang trabaho as in nag-leave sila or wala silang ginawa kundi mag-review lang. Masaya ko sa kung ano man yung nakuha kong score kasi narinig ko sa iba halos 2 weeks yung preparation nila as in 2 weeks talaga na walang trabaho as in review lang. Pero yung akin ay halos oras lang siguro yung kinukuha ko para mag-review. Pero nakakuha ako ng ganitong score. So sabi ko sa sarili ko, kaya pa sanang makakuha ng mataas kung may oras na ako at may panahon. Pero okay na kasi nakapasa tayo kung anumang nire-require sa atin ng pathway na kukunin ko para sa pamumuhay ko dito sa Canada. Kaya happy na ako doon. So dito ko na naman napatunayan sa sarili ko na wala talagang imposible pag nangangarap ka at ginawa mo ang lahat para sa pangarap mo. Dasal lang at sabayan ng sipag at tiyaga at sigurado akong makukuha mo kung anumang ina-achieve mo sa buhay mo. Kaya sana nakashare ako ng magandang halimbawa ng lahat ay pwedeng mangyari basta maniwala ka lang. Dasal, sipag at tiyaga at siguradong makakamtan mo kung anumang pangarap mo sa buhay. Kaya salamat sa lahat. This is Ilonggo in Canada again. Thank you and God bless.
Hi, Longin Canada here. Please like, share, and follow po sa ating page. Salamat!